Number 10. Ang mass grave sa Tuam, 796 na bata. Sa Tuam, County Galway sa Ireland, may isang lugar na noon ay parang ordinaryong damuhan lang. Tipong pwedeng paglaruan ng mga bata, tahimik, walang kakaiba sa unang tingin. Pero sa ilalim ng lupa, unti-unting nabunyag ang isang mabigat na katotohanan. Nakabaon palaroon ang mga labi ng napakaraming bata na hindi man lang nabigyan ng pangalan, puntod o kahit simpleng tanda. Hindi ito sinaunang hamat. Nangyari ito sa panahong moderno na dapat ay may sistema na at may pananagutan. Ang mas nakakagimbal, hindi lang bilang ang nakakalumo, kundi kung paano ito natakpan sa loob ng mahabang panahon. May mga ulat na maraming bata ang namatay sa gutom, sakit at kapabayaan. At imbes na maayos na paglibing, tila itinuring silang parang lihim na kailangang ibaon. Dahil dito, naging simbolo ang Tuam ng kung paano pwedeng malunod sa katahimikan ang malalaking kasalanan, lalo na kapag ang institusyon ang mas pinipiling protektahan kaysa sa katotohanan. Number 9. Ang mga higante sa kuweba ng Lovelock. Noong unang bahagi ng 1900s sa Nevada, US, may mga minero na pumasok sa Lovelock Cave para maghukay ng guano. Pataba lang sana ang pakay. Pero imbes na ordinaryong lupa at dumi ng paniki, may mga nahukay silang mga buto ng tao at may mga kwento pang ang ilan daw ay sobrang lalaki, lampas sa normal na tangkad. Kasabay nito, bumangon ang lumang alamat ng mga Paiute tungkol sa mga pulang buhok na higante na cannibal na di umano'y itinaboy at sinunog sa loob ng kuweba. Ang nakakatakot dito, naghalo ang dalawang mundo, ang ebidensya na nahukay at ang takot na matagal nang umiikot sa mga kwento ng komunidad. May mga paliwanag na ang laki ay maaaring normal variation lang at ang pulang buhok ay epekto ng kemikal sa lupa o paglipas ng panahon. Pero sa mga taong lumaki sa alamat, hindi ganun kadaling patayin ang paniniwala. Kaya hanggang ngayon, ang Lovelock ay parang bitak sa pagitan ng agam at alamat. Kahit hindi mo mapatunayan ng higante, may bigat pa rin ang kwentong ayaw mamatay. Number 8. Si Otzi, ang taong yelo. Noong 1991, sa Otstall Alps, may dalawang hiker na akala nila ay bato lang na nakausli sa yelo. Pero nang lapitan, katawan pala ng tao. Hindi lang basta bangkay, halos buo. Parang naka-freeze sa oras. Nakadapa at nakapulupot ang postura na tila gumagapang papalayo. Dahil sa lamig at yelo, napreserba si Otzi ng mahigit 5,000 taon, kasama ang mga suot niyang balat at balahibo, pati mga gamit na tanso na nagsasabing hindi siya ordinaryong tao sa panahong iyon. Ang mas nakakapangilabot, hindi siya namatay dahil lang sa lamig. Sa mga pagsusuri, lumabas ang mga sugat na parang depensa sa kamay, may tama sa ulo at higit sa lahat, may sugat sa balikat na tumugma sa pana o palaso. Ibig sabihin, may nang-hunting sa kanya. Kaya si Otzi ay naging parang crime scene mula sa sinaunang panahon. Isang buhay na biglang pinutol, tapos itinago ng yelo ang ebidensya, hanggang sa dumating ang modernong mundo para muling buksan ang misteryo. Number 7. Ang bungo ng pliosaur. May mga pagkakataon na ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi mo hinahanap, nadadapa ka lang dito. Sa isang baybayin, may nakakita ng panga at bahagi ng bungo na nakausli sa bato, at nang tuluyang mahukay, lumitaw ang labi ng isang pliosaur, halimaw dagat noong sinaunang panahon. Parang bangungot na may katawan at panga na ginawa para punitin ang anumang mahuli. Sinasabing ang bungo nito ay napakalaki at ang hanay ng mga ngipin ay parang mga kutsilyong pangkatay.
mga talim na hindi mo gugustuhing makita kahit sa imahinasyon. Pero ang mas nakakabigla sa istoryang ito, hindi lang laki ang dahilan kung bakit ito tumatak. Ang fossil ay natagpuan sa lugar na dinadaanan ng tao. Parang literal na may mga taong naglalakad sa ibabaw ng natitirang bakas ng isang dating apex predator, walang kamalay-malay. Parang paalala na ang lupaing normal ngayon ay minsang karagatan ng mga halimaw. At kahit gaano tayo kamoderno, isang paghukay lang ang pagitan bago muling sumilip ang matandang mundo na matagal nang nakabaon. Number 6. Ang totoong paliwanag sa bungo ng siklope. Noon, sa mga baybayin at bangin sa paligid ng Mediterranean, may mga mandaragat at sinaunang tao na nakakatuklas ng mga bungo na sobrang kakaiba. Malalaki, bilugan, at may isang malaking butas sa gitna ng noo. Sa paningin nila, malinaw ang sagot. Ebidensya ito ng siklope, isang nilalang na iisa ang mata. At dahil kulang ang kaalaman sa anatomiya, mabilis na naging katotohanan ang alamat. Kapag takot na ang unang pumasok sa isip mo, lahat ng makikita mo sa dilim ay nagkakaroon ng hugis na gusto ng imahinasyon. Pero, nang pumasok ang modernong paleontology, lumitaw ang mas nakakatindig balahibong realidad. Hindi ito bungo ng higante, kundi bungo ng sinaunang elepante. Madalas ay dwarf elephant. Yung isang mata pala ay cavity ng ilong kung saan nakakabit ang mahabang trompa, kaya mukhang butas sa noo kapag wala ka ng konteksto. Dito nagiging nakakakilabot ang leksyon, hindi dahil mali ang mga tao noon, kundi dahil ang isang simpleng pagkakamali sa pagbasa ng buto ay kayang panganak ng alamat na mabubuhay ng daan-daang taon. Number 5. Ang Cetotherium sa malapit ng tulay ng Crimea. Sa isang construction site malapit sa Crimean Bridge, hindi naman fossil hunt ang pakay ng mga tao. Trabaho lang, okay dito, tambak doon. Pero habang lumalalim ang paghuhukay, may lumitaw ng mga buto ng isang napakalaking hayop dagat, ang Cetotherium. Isang prehistorikong balyena na nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalipas. Sa isang iglap, ang lugar na akala mo ay tuyong lupa at modernong estruktura ay naging pinto papunta sa panahon na ang parehong rehiyon ay dating ilalim ng dagat. Ang pinakaastig at sabay nakakatakot dito, hindi lang ito random na buto. Parang paalala ito na ang mapa ng mundo ay laging gumagalaw. May mga dagat na umatras, may lupaing umangat, at tayong mga tao ay nagtayo ng mga bahay at tulay sa ibabaw ng dating tirahan ng mga nilalang na mas malalaki kaysa sa lahat ng nakikita natin ngayon. Kahit wala na ang buong bungo o kumpletong anyo, sapat na ang mga vertebra at tadyang para ipakitang may lumang mundo sa ilalim ng paa natin. At minsan, kusang umaangat iyon para magpakilala. Number 4. Ang mga napatigil na biktima ng Pompeii. Noong taong 79 AD, pumutok ang bulkang Vesuvius at tinabunan ng abo at pyroclastic flow ang Pompeii. Hindi lang basta winasak, kundi parang pinindot ang pause sa isang buong lungsod. Kaya nang magsimulang maghukay ang mga archaeologist, hindi lang padea at mga sinaunang gamit ang lumitaw, kundi mismong mga huling posisyon ng mga taong naabutan ng sakuna. Sa ibang lugar, dalawang katawan ang natagpo ang tila nagkakaugnay. Isang mukhang may kaya at isang mas bata na posibleng alipin o katulong. Magkaiba ang buhay pero iisa ang kinahinahitnatan sa loob ng ilang segundo. Ang nakakakilabot sa Pompeii, hindi mo kailangan ng imahinasyon para maramdaman ang takot. Kasi literal na nakikita mo ang huling sandali. May mga cast at reconstruction na nagpapakita ng galaw ng kamay, ng tindig ng katawan, at ng ekspresyong parang hindi pa tapos sumigaw. Sa ganitong klaseng ebidensya, nagiging mas personal ang kasaysayan. Hindi na lang ito petsa sa libro, kundi mga taong may pangalan sana, may pangarap sana, na biglang naging tahimik na rebulto sa abo. Number 3. Ang mga batong mandirigma ng Monte Prama. Noong 1974 sa Sardinia, Italy,
May isang magsasaka ang naghuhukay at biglang may tumambad na hindi niya inaasahan. Mga mata. Hindi mata ng tao, kundi mata na bato. Malalaki at nakatitig. Pagkatapos noon, isa sa pinakamisteryosong archaeological discoveries sa Europe ang unti-unting nabuo. Isang lugar na puno ng pira-pirasong higanting estatwa ng mga mandirigma. Hindi ito simpleng dekorasyon. Malalaki ang katawan, may armor, at parang mga tagapagbantay na dapat sanay nakatayo ng buo. Pero ang tunay na misteryo, bakit sila wasak? Ang bawat estatwa ay tila sinadyang durugin at ibaon. Putol ang braso, basag ang ulo, pinaghiwa-hiwalay na parang may gustong magpatahimik sa kanila. Walang malinaw na record kung sino ang gumawa, kung anong eksaktong dahilan, at kung sino ang natakot sa presensya nila. Kaya nang pagtagpi-tagpiin ng mga researcher ang libo-libong fragments, parang muling binuhay ang mga bantay na matagal nang pinatahimik. At mas lalo tuloy lumakas ang tanong, ano ang binabantayan nila noon? At bakit kailangang sirahin ang kanilang alaala? Number 2. Pagkatuklas sa femur ng sauropod. Noong 2019 sa Anjac-Charan, France, may isang paghuhukay sa lupain parang ordinaryong bukirin lang. Pero ang lumabas ay hindi ordinaryo. Isang femur o buto ng hita na higit 2 metro ang haba. Isang piraso pa lang ngayon pero sapat na para magmukhang monumento. Para sa mga paleontologist, ang ganitong sukat ay parang pirma ng sauropod, mga higanteng dinosaur na lumalakad sa lupa na parang gumugulong na bundok. Ang mas nakakawaw, ang buto ay napreserba ng maayos, na para bang may mga bakas pa ng dating kapit ng kalamnan. At dito pumapasok ang tunay na kilabot. Kung isang buto lang ang ganito kalaki, ano pa kaya ang nakabaon sa paligid? Sa isang tahimik na sakahan, maaaring may nakahimlay na buong kwento ng panahon na wala pa ang tao. Mga higanting nilalang na minsang naghahari sa kapatagan. Parang paalala na ang lupaing tinatanaman natin ngayon ay dating tinatapakan ng mga paa na kayang yumanig sa mundo. At ang normal na tanawin ay pwedeng pintuan sa napakalalim na nakaraan. Number 1. Mga alamat ng Lovelock, Persia. Kahit lumipas ang mga taon at kahit may paliwanag na mula sa siyensya, may mga lugar talaga na ayaw bitawan ng mga tao ang takot, gaya ng Lovelock sa Nevada. Matapos sa mga unang ulat tungkol sa mga butong nahukas sa kuweba, hindi lang ito naging usapang fossil o skeleton. Naging apoy ito sa lumang kwento ng mga higanting may pulang buhok, mga nilalang na sinasabing nanakot, kumain ng tao, at sa huli ay itinaboy ng mga katutubo. Sa mga ganitong alamat, hindi mo kailangan ng kumpletong ebidensya. Sapat na ang bulong at pira-pirasong pahiwatig para tumibay ang paniniwala. Ang mas interesante, ang alamat ay hindi lang tungkol kung totoo ang higante. Tungkol ito sa kung paano nabubuo ang katotohanan sa isip ng tao. Halong memorya, trauma, kwento ng matatanda, at bagay na hindi maipaliwanag agad. Kapag may isang detalye na paulit-ulit, tulad ng pulang buhok o sobrang laki ng buto, nagiging parang pako iyon na pinapako sa isipan ng komunidad. Kaya ang Lovelock, Persia sa ganitong konteksto ay hindi lang pangalan sa kwento. Isa itong halimbawa kung paano nagiging iisa ang alamat at takot, at bakit minsan mas malakas ang kwento kaysa sa paliwanag.